Pagmulat ng mata ko, alam kong ibang mundo na ang babagsakan ko. Nasa loob ako ng eroplano, pauwi ng Pilipinas matapos ang maraming taon sa Amerika. Doon ako lumaki, sanay sa malamig na panahon, mabilis na wifi at burgers sa bawat sulok. Pero ngayon, handa na ba ako sa pagbabalik bayan experience? Paglapag namin sa Enaya, unang sumampal sa akin. Yung tipong parang may dragon na huminga sa mukha ko. Bakit parang nasa loob ako ng oven? Pero bago pa ako makapag-adjust, lumabas ako sa airport at agad akong sinalub ng totoong challenge, ang taxi mafia. Boss, taxi? Fixed rate lang. Magkano po? Tanong ko, inosente pa. 5,000 lang boss, diretso, walang hassle. 5? Para kong tinadyakan. Ano to? Limousine? Dahil alam kong may scam na nagaganap, umatras ako at nag-book ng Grab. Napasabi ako sa sarili ko, balikbayan nga ako, pero hindi ako tanga. Pagdating ko sa bahay, hindi pa ako nakakalabas ng sasakyan, may sumisigaw na. Jason, may pasalubong ka ba? Aba, wala pang 5 segundo, napalibutan na ako ng buong barangay. Unang lumapit si Tita Baby. Aba, ang laki mo na Jason. Kamusta naman dyan sa Amerika? Ang ganda siguro ng buhay mo dyan, ano? Okay lang po, Tita. Sagot ko sabay ngiti. Bakit parang pumayat ka? Hindi ka kumakain dyan. Ah, hindi naman po. Aba, halika dito. Dagdagan ang kanin nito. Bakit? Wala akong kawala. Bago pa ako makatanggi, hinatak na ako sa lamesa kung saan nakahanda na ang ultimate balikbayan feast. May lechon, may pancit, may 3 bandehadong kanin. At syempre, ang lumpiang Shanghai na parang walang katapusan. Sinimulan ko ng kumain. First bite, perfecto. Iba talaga ang lutong bahay. Pero habang kumakain, biglang dumagdag ang kanin sa plato ko. Lola, puno pa po yung plato ko. Dagdagan mo pa anak. Sa Amerika puro burger ka lang siguro, no? Kailangan mo ng kanin para lumakas. Hindi ko alam kung nilalakasan ako o pinapataba. Matapos ang 8 kutsara ng kanin at 3 serving ng adobo, biglang nag-brown out. Tumawag ka na Meralco, sigaw ni Tito. Pero hindi ko sila narinig ng maayos kasi sa init at sobrang busog. Bigla akong napahiga at nakatulog sa sahig. Nagising ako sa sahig, pawis na pawis at medyo nalilito. Saan ako ano nangyari? Tumingin ako sa paligid. Madilim pa rin. Ibig sabihin, ang tanging ilaw lang sa paligid ay yung galing sa cellphone flashlight ni Tita Baby na kasalukuyang naka-Facebook pa rin kahit walang wifi. Jason, nak, gising ka na pala, sabi ni Lola habang paypay ng paypay sa tabi ko. Oo? Ano pong nangyari? Tanong ko, hilo pa sa kinain kong kanin tsunami. Nakatulog ka sa sahig. Anak, gutom ka siguro sa biyahe mo. Kaya ka napagod. Gutom? Lola, kakalunok ko lang ng kalahating sakong bigas. Dahil wala namang aircon at parang sauna na ang buong bahay, lumabas ako saglit sa terrace para magpahangin. Dito ko naalala na ibang-iba ang gabi sa Pilipinas. Sa Amerika, tahimik ang gabi, konting ingay lang ng sasakyan, minsan may asong tatahol. Pero dito, parang may night market sa labas. May mga bata pang naglalaro ng habulan kahit 10 oras ng gabi. May kapitbahay na nagbi-video kina My Way na parang concert ng isang rockstar. At hindi ko alam kung guni-guni ko lang dahil antok pa ako, pero parang may kumakatok sa gate namin. Takot-takot akong sumilip, baka naman multo na agad ang sumasalubong sa aking balikbayan experience. Pero hindi, si Mang Junjun pala, yung kapitbahay naming mahilig manghingi ng pasalubong. Uy Jason, gising ka pa pala. Kamusta biyahe mo? Okay naman po, medyo pagod lang. Ah, sige, baka naman may extra Hershey's ka dyan. Sabay tawa ng malakas. Aba, 2:00 na ng gabi, pero fundraising pa rin. Ngumiti na lang ako at sinabing, wala na po, naubos na. Sige, next time na lang, sagot niya, sabay lakad paalis. Balik ako sa upuan, tinutukan ko ng flashlight ang phone ko para tingnan kung may signal pa. Kailangan ko ng distraction. Pero bago pa mabuksan ang Facebook, biglang lumabas si Lola. May dalang pamaypay at isang maliit na kutsara. Aba, bakit di ka pa natutulog? Ang init po eh. Sige, anak, ipahid mo to sa noo mo, sabay abot ng malamig na kutsara. Ha? Para saan po to? Para hindi ka pagpawisan, sagot niya, seryoso. Lola, ano to? Ancient Filipino aircon. Pero dahil wala naman akong choice, sinubukan ko na rin. At hindi ko alam kung anong himala yun, pero parang medyo lumamig nga. Napangiti ako. Sa loob ng isang araw, nakaranas na ako ng airport scam, pasalubong heist, kanin overload at ngayon, brown-out survival techniques ni Lola. Dito ko naisip, siguro nga, iba ang buhay sa Pinas. Pero kahit parang isang malaking reality show, hindi mo rin ito ipagpapalit sa kahit anong lugar sa mundo.
Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng pinakakamalakas na alarm clock sa Pilipinas. Ang sigaw ni Manong, nagulat ako. Tumalon ako mula sa banig na higaan ko dahil ayaw ni Lola na matulog ako sa kama dahil mas mainit daw. Sino to at bakit ganito kalakas ang boses niya? Nang ma-realize kong taho yon, agad akong tumakbo palabas, excited na matikman ulit ang paborito kong childhood snack. Kuya, wait lang! Sigaw ko habang lumalabas ng pinto. Nakalimutan kong nakapaalang ako. Ay! Shit, parang naglakad ako sa disyerto. Ang tiles ng bahay namin parang naging lava sa sobrang init. Tumalbog-talbog ako sa daan habang sinusubukang habulin si Kuya Taho. Pero bago pa ako makarating sa kanya, biglang naunahan ako ni Lola. Aba, Jason, ang bagal mo. Lola, bakit parang ikaw pa ang mas mabilis kaysa sa akin? Pinanood ko siyang kunin ng isang tasa. Hindi plastic cup kasi sabi niya, mas tipid kung sariling lalagyan ng gamitin. At pinaabot kay Kuya Taho. Magkano na po ngayon, Kuya? Tanong ni Lola. 20 na po, Nanay. 20? Aba, noon 5 lang ito. Pero bago ko pa mailabas ang pangungusap na yan, biglang sumipa si Lola ng bargaining mode. Grabe naman, dati 10 lang yan ah. Kasi po, Nanay, mahal na po ang asukal. Naku, sa kabilang kanto, 15 lang. Dapat ganyan din dito. Lola, anong kanto yon? May alternate universe na may mas murang taho. Hindi ko alam kung paano, pero sa huli, nakuha ni Lola ang taho sa 18 piso lang. Seryos, natawaran niya ang taho. May discount si Lola sa street food. Habang umiinom ako ng taho at nag-iisip kung paano ko rin matutunan ang skill ng pagtawad, biglang sumigaw si Tita mula sa loob ng bahay. Jason, magbihis ka na, pupunta tayo sa palengke. Shit, alam ko na ang ibig sabihin nito. Ang susunod na survival test ko sa Pilipinas. Kahit gusto kong umupo lang at mag-adjust muna sa klima, wala akong nagawa. Hinila ako ni Lola papunta sa tricycle na parang batang ayaw pumasok sa school. Pagdating namin sa palengke, agad akong nawala ng pandinig. Lahat ng tao nagsiks. Bili na kayo! Mura lang! Fresh na fish! Huli lang kanina! Ay naku, lalamangan kanila dyan. Halika dito. Para akong pumasok sa isang market battle royale. Hindi pa ako nakapag-adjust. Hinatak na ako ni Lola papunta sa tindahan ng gulay. Tay, magkano itong kamatis? 15 pesos po kada kilo, Nanay. Grabe naman, sa kabilang pwesto, 10 lang. Lola, sure ka ba? Pagkatapos ng 10 minutong negosasyon na parang contract signing sa isang multi-million business deal, nakabili kami ng kamatis sa halagang 2 pesos. At sa sandaling yon, na-realize ko na. Ang palengke ay hindi lang basta bilihan ng pagkain. Ito ang tunay na survival training para sa buhay sa Pilipinas. Pagkatapos ng matinding palengke battle royale, pagod na pagod akong sumunod kay Lola habang bitbit ang isang eco bag na parang may laman ng isang buong grocery store. Aba, Jason, bakit parang hingal na hingal ka? Tanong ni Lola. Kalmado pa rin, kahit siya ang nakipaglaban ng buhay at kamatayan sa pagtawad. Lola, para po akong nag-jogging sa EDSA, sagot ko habang pinapahiran ang pawis ko. Wala pa tayo sa isdaan, sagot niya. Sabay hila sa akin papunta sa mas amoy palayok na bahagi ng palengke. May bupa pala. Pagdating namin sa isdaan, biglang nag-activate ang lahat ng senses ko. First sense, paningin. Dahil hindi ko alam kung ano ang pipiliin sa dami ng isda, lahat ng galunggong parang may pinagkaiba pero parang wala rin. Second sense, pang-amoy. Isang malakas na hangin lang ang dumaan. Nasa loob na ako ng amoy ng buong karagatan. Third sense, dahil sa sobrang basa ng sahig, napatalon ako nang may lumusot na isang palaka sa paanan ko. At sa gitna ng chaos na to, si Lola, composed pa rin. Tay, magkano ang bangus? 250 po per kilo, Nanay. Naku, ang mahal naman. Sa kabilang tindahan, 220 lang. Lola, sigurado ba tayong may 220 diyan? Pero bago pa ako makapagtaka, bumigay ang tindero. Sige na nga, Nanay, 220 na lang. Natawaran niya ang ista. Ako, hindi ko kayang tumawad kahit sa tindahan ng sapatos sa mall. Pero si Lola, kahit isda, napababa niya ang presyo. Matapos ang buong session ng survival shopping, pauwi na kami at akala ko tapos na ang trials ko. Mali. Pagdating namin sa bahay, nagbaba ako ng mga pinamili at umupo saglit. Biglang lumapit si Tita. Oh, Jason, bihis ka na. Po, may papasyalan tayo. Ano? Akala ko makapagpahinga na ako. Pagkatapos ng ilang minutong pagprotesta, wala akong nagawa. Sumama ako, naka-slippers lang at ready na sanang matulog sa loob ng sasakyan. Pero nung narating namin ang destinasyon, nawala ang antok ko.
Mall pala. At hindi lang basta mall, ang pinakamalaking mall sa syudad. Sa isang iglap, nakita ko ang ultimate contrast ng buhay sa Pilipinas. Kanina, nasa palengke ako, nanginginig sa pagtawad. Ngayon, nasa loob ako ng isang air-conditioned wonderland surrounded by branded stores. Anong gusto mong kainin, Jason? Tanong ni tita ko. Finally, makakatikim ulit ako ng fast food. Pero bago pa ako makapili, may lumapit na crew ng Jollibee. Sir, gusto niyo pong magpa-picture kay Jollibee? Putik. Ang closure ko sa araw na to, picture kay Jollibee. Habang nakatayo ako sa harap ng isang life-sized mascot na sumasayaw, nagtanong ako sa sarili ko, paano umabot sa ganito ang buhay ko? Kanina lang, nasa gitna ako ng palengke. Nangangamoy isda at gulay. Tapos ngayon nasa Jollibee, pinipilit ngumiti para sa litrato kasama ang isang lalaking naka-bee costume. Sir, smile po, sigaw ng crew habang hawak ang camera. Wala akong choice. Kailangan ko itong tapusin. Kaya ngumiti ako. Kahit pakiramdam ko para akong batang hinilalang para magpa-picture sa mascot kahit hindi ko naman gusto. Matapos ang isang dinaasahang photo session, sa wakas, dumiretso na kami sa counter para umorder. Anong gusto mo, Jason? Tanong ni tita habang tinitingnan ang menu. Shit. First time kong mag-Jollibee after so many years. Parang isang malaking life decision to. Biglang bumalik lahat ng memories. Yung chicken joy na sobrang crispy, yung spaghetti na sobrang tamis pero masarap pa rin, at syempre yung burger steak na parang underrated pero solid. Ano, Jason? Ulit ni tita. Napahinga ako ng malalim. Ito na ang moment of truth. Ano po, isang chicken joy meal na may extra rice. Pagkasabi ko nun, nagsigawan bigla ang mga pinsan ko. Aba, Pinoy ka pa rin talaga, Kuya Jason. Ano to? Citizenship test? Pero wala akong pake. Dahil nung dumating ang order ko at natikman ko ang unang kagat ng chicken joy, tik, mas masarap pa rin talaga kesa American fried chicken. Habang kumakain, naisip ko, grabe ang contrast ng Pilipinas. Kanina lang, nasa initan ng palengke, tapos ngayon naka-aircon sa mall, kinakain ang pinakamagandang fried chicken sa buong mundo. Napatingin ako kay Lola. Lola, gusto mo ba ng fries? Naku, mahal dyan, sagot niya. Okay lang, akin na lang po tong fries ko. Biglang kumuha si Lola ng 2 piraso. Teka, sabi mo ayaw mo? Tanong ko, naguguluhan. Ngumiti siya. Hindi ko gusto, pero sayang naman. Pilipinas nga naman. Matapos ang masarap na lunch, naglakad-lakad kami sa mall. Doon ko naramdaman ang tunay na essence ng malling sa Pilipinas. Walang bibilhin, pero lakad ng lakad. At habang namamasyal kami, biglang may isang bata sa gilid na lumapit sa akin. Kuya, balikbayan ka. Nagulat ako. Paano niya nalaman? Opo. Sagot ko. Ngumiti siya. Kuya, baka naman may extra dollars ka dyan. Pati bata, alam na ang balikbayan tax.